Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day! Welcome back to us. Happy New Year to everyone. Sorry I was not able to vlog for how many days since before New Year because I was really busy. So hindi ako nakapag-vlog. Anyways, kamusta kayo? Ang dami nating mga topic na hindi na discuss lately dahil sa ating mga kaganapan in life. Hindi ako nakapag-vlog. And before that, I wanna say thank you to all our new subscribers. And maraming salamat po sa inyong support. I know I don't have that much views. Like, not much. Like, super liit. Ganun pa man, I wanted to say thank you and I appreciate each and every one of our subscribers. And please like, subscribe, comment, and share sa mga bagong makakanood sa atin. Anyways, umpisahan natin ang topic dito kay Sylvester Stallone Erich Tulfo. So ayan nga, hindi na natin palalawakin pa yan. Basta isa lang ang ibig sabihin yan. Etong isa sa Tulfo ay hindi mapagkakatiwalaan. Bakit kanyo? Kasi kung kaya nilang mag-fraudulent ng kanilang mga papeles sa ibang bansa na napakahigpit at delikado na bagay, paano pa kaya sa bansang Pilipinas na puro kawatan at puro magnanakaw at puro mandoloko ang mga kasamahan niya kung siya ay magiging parte ng politiko, right? So how on earth this person would be trusted kung sa ibang bansa nga kinaya niyang mag-fraudulent, kinaya niyang manloko ng kanyang mga papeles. E di mas lalo na yan sa bansang sa bansang Pilipinas. So, mag-ingat kayo sa pagkakatiwalaan nyo para iupo sa Kongreso, sa Senado. Kasi this guy is actually wanted to be a senator. At alam nyo na, isa ring walang paninindigan dahil dati, suportado naman niya ang mga Dutertes, pero ngayon, tinitira din, dinadali din. At si BP Sara at si PRRD ay pinagkanulo niya na rin. So, ang isang taong walang paninindigan, walang sariling prinsipyo, walang sariling desisyon sa buhay, na parang aso-aso lang din, ni Tambanakaw at ni Bangag, ay walang magiging magandang idudulot yan sa taong bayan. Bakit kanyo? Kasi hindi niya kayang panindigan ng kung ano ang tama Doon lang siya sa kung saan siya makikinabang. So wala tayong mapapakinabangang maayos para sa mga taong bayan. So mag-ingat kayo sa mga ganyang klase ng tao. So, if that person is a fraud and kaya niyang gawin sa ibang bansa yun, kaya niya rin gawin yun sa Pilipinas. And alam nyo na, the fact na hindi niya kayang manindigan para protektahan ang tama at para sa nakakabuti sa marami, mas lalong hindi niya kayang ipagtanggol ang bansang Pilipinas sa mga kagaya ng mga bangag at kagaya ng kagaya ng Bangag at kagaya ni Tambanakaw. Mas lalong hindi niya kakayaning manindigan sa mga maliliit na mamayang Pilipino. Kaya wag kayong magpapabutol dyan sa fraudulent na tao na yan. Okay, next topic tayo. Dito naman tayo kay, actually naiwanan ko yata yung topic noon kay Iyaking Barbers nung nakaraang nag-vlog ako. So alam nyo na itong si Iyaking Barbers, ang reason lang naman yan kung bakit kailangan niya magpahiring sa mga vloggers ay dahil natatamaan na siya sa katotohanan. At hindi niya matanggap
yung mga pambabati ko sa kanya dahil sa mga katotohanang pinaggagawa nilang kagaguhan dyan sa Kongreso. Hindi niya matanggap ang katotohanan na wala siyang isip at tanga-tanga at isa ding aso ng mga tambanakaw at bangag admin. So, hindi niya matanggap yon, kaya gagamitin niya yung kanyang power para pigilan na naman ang mga vloggers at mga taong nagpapahayag ng kanilang mga opinion sa mga politiko. So, itong si Ace Barbers iyakin, dapat to mag-resign na lang. Bumaba na siya sa posisyon at mag-vlogging na lang siya. Kasi nakikialam siya sa mga vloggers eh. Tinuturuan pa niya kung anong dapat i-vlog daw. Dapat daw yung West Philippines Sea daw ang i-vlog. Tanga, di ba? Ang bobo. 2025 na bobo pa din. Bobo noon, bobo pa rin ngayon. Eh di sino pa? Eh di si Ace Iyaking Barbers. Pati mga kasamahan niya, ganun din, ligwak na sa sa survey dahil akala nila mauuto nila ang taong bayan. Akala nila habang dinudurog nila mga Dutertes is pumopogi sila. Hindi nila alam, mas lalo silang nagiging demonyo sa tingin ng mga taong bayan. So, yun lang ang masasabi ko dyan. So, wag tayong magpapabudol dito kay Iyaking Barbers. Dahil wala tayong mapapala kay Iyaking Barbers. Dahil itong si Iyaking Barbers ay nagpa-power trip lang at gusto lang i-contempt ang mga vloggers. Isa ding walang kakwenta-kwentang tao at isang salot sa bayan. Yan lang ang masasabi ko dyan kay Iyaking Barbers. Ano pa ba? Ang isa pang topic, itong pang-apat na impeachment kay VP Sara, na alam naman natin na ginagawa lang nitong nitong mga salot sa bayan. Dahil akala nila mas maraming impeachment is mas nakakabuti. Akala nila mas lalo nilang nauuto ang taong bayan na na sabihin na masama talaga si VP Sara. No. Whatever is it you're doing, guys, you are just making your life more prone to hate at tinuturuan nyo lang ang taong bayan na ma-distinguish kung sino ang salot sa bayan. At hindi totoo yung sinasabi ni Bangag na ayaw daw niya sa impeachment. Right? Sabi niya ayaw niya sa impeachment, pero ito hindi totoo. Kasi kung ayaw niya sa impeachment, bakit madami pa ring mga bata nila na nagaanong ma-impeach si VP Sara? So eto naman, na checkmate siya ng mga INC. Kaya nga magkakaroon ng malakihang rally sa January 13, that is Monday, sa Liwasang Bonifacio. So, suportahan po natin ang ating mga kapatid dyan sa kapayapaang rally, para sa kapayapaang rally. Suportahan natin sila sa kanilang layunin na magkaroon ng kapayapaan ang bansang Pilipinas at wag nang magkaroon pa ng impeachment kay VP Sara. At pabor ito sa ating mga Pilipino dahil hindi rin tayo pumapayag na ginaganyan-ganyan nila ang ating Vice President. So, suportahan natin ang ating mga kapatid sa INC. Okay? And also, huwag tayong magpapabudol na naman sa mga masasamang tao sa mundo na walang mga sariling paninindigan at prinsipyo na piso na lang ang dangal. At yan ay yung mga supporter ni Bangag at supporter ni Tambanakaw para sa pambuburaot sa mga Dutertes. So, maging matalino tayo at huwag tayong magpapauto. Okay? Thank you guys again for listening. Again, this is RJYC Vlog. Thank you for our new subscribers. Please like, subscribe, comment, and share. God bless you guys. I'll be right back again later. Bye!